Po. Okay, good. Okay, that's good. Oo nga eh, parang sinusubaybayan ko pa rin yung ano, yung mga nangyayari diyan at ako'y nakasubaybay din sa inyong broadcast. Grabe naman. Ito anilang rounds na yung kanilang pag ano diyan, pag kumbaga pag ikot ng ikot sila, wala naman silang nakukuha. Kumbaga tapos na-serve na nila kung anong gusto nilang gawin kahapon pa pero nandyan pa rin sila. Ano ba talaga ang kanilang balak dyan? Is it really to serve the warrant of arrest? Or is it really to occupy yung buong compound at i-seize yung property ng KOJ? Parang feeling ko iba na yung balak nila dyan eh. Opo, Prof. At para sa inyo, bilang isang ordinaryong ano na lang, mamamayan. Pilipino. Oh, Pilipino. Ikaw mismo nakikita mo dito, mga kapulisan, nandyan sa loob. Simula pa kahapon, natutulog dyan sa loob. Tapos, yung mga hindi pa kumpleto yung mga dokumento pinapakita nila, saan ba yung maximum tolerance? Kasi pilit silang papasok kahit ano mangyari. Kahit wala bang magagawa yung mga taga-KOJC, sila na ang nasusunod ngayon. Martial na martial po. Ano po yung reaction niyo po dyan? Oo nga eh, hindi ko, ano nga eh, sobrang nakakagalit at saka nakakalungkot at the same time. Kasi ang ating iniisip, ang mga ano natin, men in uniform, and that includes the police, PNP for that matter, they supposed to serve the people and protect the people. Ang mga taga-KOJ, kahit na ano pang sabihin nila, religious-wise, Pilipino yung mga yan. First and foremost, before they are even affiliated to a religious organization like Kingdom, ang unang affiliation niyan at ang unang identity ng mga yan, they are Filipinos. So ang mandate kasi ng mga men in uniform natin, security forces natin, and that's based on the Constitution, is to protect the people. Pero that is excessive use of force and abuse of power already and authority. Nasobrahan naman. I mean, okay, fine. Nandun na tayo sa argument na magsiserve sila ng tinatawag mong warrant of arrest. Wala kang search warrant yan eh. Warrant of arrest daw. Okay, fine. Pero my God, do you really have to send 3,000 forces? I mean like police / may Amerikano pang kasama? Para lang mag-search ka ng iilang tao, isang tao lang? That's too much. Tapos okay, fine, nagawa nila 3,000 na police or 2,000 whatsoever, pero thousands yan eh. First attempt nila, hindi pa rin na kontento. Talagang inoccupy pa ang KOJ compound, ang buong compound. Hindi lang ata pati yung university or college na JMC, under Jose sa Maria College. KOJ. Yes, yung Jose Maria College. Pati yun. Jose Maria College, inoccupy din nila, ni-search, ni-raid din nila. Ilang raid na ba? 24/7 ba kailangan na maging raid? Ano ba talaga ang kanilang balak dyan? At saka, kasi ang ganito dyan, it's already harassment. That's true. Ang human rights violation na yan. Kasi mayroon nang namatay, may mga nahimatay, at may mga na-stroke na. This is already, may human casualty na siya, hindi na siya normal. Alam mo yon? Yes. So ang tanong ko nga, asan na ang ating mga dyan? Tagapagtanggol kuno ng human rights. Asan ang CHR? May sinabi na ba ang CHR na condemn na ba ng CHR ang ginagawa, ang ganitong klaseng harassment at saka kabulastugan na ginagawa ng iilan nating PNP? Kasi hindi naman sila, 3,000 ng PNP, hindi naman yan, I think majority ng PNP, mga pulis. Ito, ano ko rin sa ating mga kapulisan, parang dinudungisan din ni Torre actually ang pangalan at dignidad at integrity ng PNP. Medyo overkill eh. At talagang overkill, hindi lang medyo. At the same time, ang tanong ko, kasi ang justification ng iba, or well, about si Torre din, sumusunod ng utos. Sometimes kasi dapat may moral ascendancy ka and ethics to a certain extent to classify kung ano ang illegal na utos at ano yung legal at nasa lugar at nasa tama. Hindi naman pwede na lahat ng utos na galing sa taas, kahit mali na, isunod ka pa rin ng sunod.
Anong klase din naman tao ka, 'di ba? Kaya ka nga may may utak to even use it to weigh. Ano ba yung tama sa mali? And of course, you have to go for the right thing to do. Hindi yung tipong para kang walang utak na okay lang ng okay, bow ka lang ng bow. Na susundin mo. No, di ganon. Kasi sa sinumpaang tungkulin nila bilang mga pulis or even anumang kawane ng gobyerno, pag nag-o-oath ka or nagsusumong-sumpa ka, ang sinasabi mo, i-uphold mo yung tama, i-uphold mo kung anong dapat, i-uphold mo kung ano ang mandate mo bilang isang pulis. And that is to serve the Filipino people and to protect the Filipino people. Now, given the situation na nangyayari sa mga members ng KOJ, is it still protecting the Filipino people and serving the Filipino people? Because these KOJ members are Filipinos for God's sake. Exactly. And until now, grabe, 24/7. Natulog ako alauna ng madaling araw, minomonitor ko pa rin ang nangyayari sa Davao City. Kasi nakikita ko yung coverage nyo. Until ngayon, alas 4 na ng kanina, alas 4, hanggang ngayon, talagang meron pang ganun. Saka, ang weird, magre-raid sila gabi. Anong tingin nila? Wala na bang karapatan matulog, magpahinga, at magkaroon ng a little of peace ang mga members ng KOJ na nasa loob ng compound? Hindi yan mga militante, missionaries yan mga yan. Nakarating na ako dyan sa loob. 2022 nung nagbakasyon? Ano tawag nito? Nakarating na ako dyan kasi during that time na birthday ata ni Pastor noon at invited lahat ng nandun si PRRD, lahat ng mga politicians nandun ang kakapal ng mukha ng ibang politician natin, walang sinagsasalita. Pero nung panahon na yun, lahat sila nandun. Alam mo yun, nakita ko na yan Nakita ko rin yung kung sino mga nakatira dyan Mga misyonaryo yan Hindi naman mga militante yan Tsaka kanina nakita ko isang footage Jade. May isang member kayo na parang kinakaladkad ng ilang mga pulis na Yes, Prof, oo. Naka-battle. Parang binugbog, parang gano'n. Uniform ng army. Ito. Sinaktan po. Bata pa po yan At saka walang armas yan. Pero grabe, ang lupit naman ng pagkakatrato nitong mga kapulisan. Sinisigawan. Siyempre, lalaban yan. Ikaw, that's a normal reaction from any human being. Kinakaladkad ng sobra naman, pwede naman kausapin At pwede naman sabihin na okay. Normal na, of course, maging emotional yung mga members ng KOJ na nasa loob ng kingdom. Kasi tahanan nila yan. Diyan sila nakatira. Kung ikaw ba naman bulabugin mo yung yung bahay nila, ilagay kaya ng mga pulis na yan na nandyan sa KOJ ang sitwasyon. Yung bahay nila ang bulabugin. Hindi sila magre-react, hindi sila magagalit, or alam mo yun, magiging emotional. Of course not. The same reaction ang gagawin nila. Hindi ba nila naiintindihan yun? Pero my God, nakita ko yung buong footage. Parang sobra naman ang pagkakaladkad. Isang batang lang. Kasi bata pa Yes. Nakita ko Oo, bata pa. Pero ang lalaki ng katawan, kinakaladkad. Ang payat-payat nga nung bata Kasi nga parang balingkinitan yung katawan nung nung batang yun Talagang kinakaladkad nila. As if naman po, Prof, as if naman itong bata nito, kapag kahit man laban yan, masasaktan sila, yung lalaking taon itong mga pulis na. Ang liit-liit. Ang payat, hindi naman sa magpayat in a negative way. Pero yung katawan niya, hindi ganun kalaki. Tapos yung mga kumakaladkad sa kanya, ilang pulis yun na naka-army uniform, ang lalaki ng katawan, talagang kinakaladkad. Sabi ko, grabe, isang tao lang dapat ang kumausap sa kanya. At alam mo yun, sige dito tayo. Hindi yung tipong ang dami nila nakapalibot, nagkakaroon pa ng riot. Sabi ko, my God, may masasaktan dyan. Ang emotion ng bata, syempre, normal yun. Paano kung sa sobrang ng kanyang emosyon, makapanlaban yan? Oo, na-traumatize na At sobra. Hindi lang trauma yan, stress. At saka, too much. This is really too much. At bukod dyan, Prof, baka hindi mo na-monitor din at ngayon mo lang, para masundan lang din ng marami sa ating mga kababayan, kahapon din ng madaling araw, habang nagne-negotiate pa nga itong legal counsel at itong si Torre, sa likurang bahagi,
umatake na itong ilan nga sa mga tauhan ni Torre. At sinira yung bakod. At marami talagang nasaktan at nagtamo ng injury ng mga missionary workers. Oo nga eh. Bakit kailangan mo sirain yung bakod at saka yung likod? Nakapasok na sila eh. Ano pa ba ang gusto nila, 'di ba? Pumasok na kayo, full gear kayo. Nasa loob kayo ng compound. Do you really have to destroy the properties in there? Ano yun? Excessive talaga. Use of ano na yun. So, abuse of power and authority na talaga siya. It's beyond description na. Ang tanong ko, asan ba yung konsensya ng mga taong yan? Ng mga pulis na yan? Hindi ba nila pwedeng i-exercise ang kanilang moral ascendancy and even manindigan na mali na, hindi na kami susunod? Hindi lang yan ang na-monitor ko din eh. Parang yung mga CCTV ninyo, parang sinira o tinanggal at pinagpitan ng kanila. It's a for God's sake. Yan eh. Hindi naman pag-aari ng gobyerno yan eh, or pag-aari ng kung sino man. Ang pag-aari niyan is yung church. It's a private property and you know, may ano dapat yan eh, may court proceedings at saka may order yung court kung isi-seize mo yung property or not. Unless there's no such thing as law anymore in the Philippines. And there's no such thing anymore na may rule of law ka or may due process ka. Kasi baka nasa de facto martial law na ang Pilipinas. Hindi kasi the only way you can describe the whole situation right now, politically speaking, na hindi na nasusunod yung batas, walang due process, alam mo yon, at wala namang talagang search warrant of arrest lang. These are all these are all already signs at saka manifestations na yan ng tinatawag mong, yung iba tawag nila silent martial law. Opo. Pero actually ang right term dyan is de facto martial law. Kasi ibig sabihin, walang proclamation, walang official proclamation na we are state of martial law or Davao City is a state in martial law. Pero ang mga nangyayari at ginagawa, parang ganun na. So de facto nga siya. Totoo. Ang tanong ko, ano ba ang nila sa Davao City? Davao City is one of the peaceful, the most organized, the most disciplined, and the cleanest and even the most progressive city in the Philippines. So why would you do that to a city na dapat nga ikaka-proud mo, i-preserve mo yung peace at saka progress ng city na yan? Pero ngayon, it's like a battle zone. It's like a war zone. My God, that's too much really. This is all too much. This is really beyond. This is the second time around na ginawa nila sa KOJ yan. Pero this time, it's mas malala to kaysa sa dati, sa una. Opo. Medyo nakakagalit na eh. Parang, ako kasi ang tingin ko sa mga members ng KOJ, ng KOJC, unang tingin ko kasi sa inyo, hindi lang dahil sa religious affiliation nyo or membership nyo. Ang tingin ko sa lahat ng members ng Kingdom are Filipinos. Yun eh. Mga Pilipino yan eh. Na pinahihirapan at sinasubject sa human rights abuses and harassment. Ang tanong ko ngayon, asan na yung mga Commission on Human Rights? May statement na ba na nilabas? Nag-i-inspection na ba sila? Nag-deploy na ba sila ng regional offices nila para i-check kung tama pa ang nangyayari at ginagawa ng mga pulis na nandyan, ni Torre? May condemnation na ba? Kasi this is the basic function and mandate of CHR. Asan sila? Wala? Nega. Hindi, natawagan ako sa CHR kasi human rights violations na to eh. Dapat. Marami nang namatay na eh. Yes, ma'am. At yan ang nakakalungkot. Dahil para bang ang nangyayari ngayon, hinahayaan ang kapulisan na gawin ang ganitong pang-aabuso. Masaya ata sila na makita na may ganito, may isang casualty na, may namatay na. Merong mga iba natutroma, nahihirapang huminga, sugatan. Ayan, at nahimatay. Maraming ang isinugod doon sa
ospital, Prof, buti na lang papasalamat tayo. May tulong yung tumugon yung 911 mula sa local government para tugunan ito. Kasi yung mga pulis na nandoon, nagkukuha lang ng camera. Ang iba naman, nakikita mo pa, tinatawanan pa, kahit nahihimatay na. Wala man lang tulong na ginagawa. So, alam mo ganun, Prof, na parang masaya pa sila sa mga nangyayari, na masaya sila na may masasaktan. Ganun ang nakikita na nararamdaman ng mga missionary workers. Oo, sadistic na yun, Jay. That's sadistic on the part of those people, those policemen and, men in uniform, police, na tumatawa pa kayo, may namamatay. That is too much. Ano bang klaseng kayo, tawag nito law enforcers, diba? Ang hindi ko maintindihan, dinudungisan talaga ng mga, especially ni Torre, ang pangalan at dangal ng PNP. Ang tanong ko sa PNP, leadership, especially kasi, yan, 2,000, 3,000 police, si Torre ang first star general. Di pa na nga yan top general eh. May mga higher ups pa sa PNP. Hindi lang naman si Torre. Mababa pa ang ranggo ni Torre kung tutuusin eh. Pero ang tanong ko sa leadership ng PNP, would you allow this really? Would you want the Filipino people to suffer under your hands? You have bloods already in your hands. Kasi may namatay na eh. At hihintayin mo pa bang maraming mamatay? Sa raid na yan? Ano yung purpose? What's really the purpose of this? And who is sinong nag-order nito? Sinong nag-order nito? Kasi ang tanong dyan, ang mga pulis kasi sinasabi nila, wala silang magawa, sumusunod sila sa utos, which is understandable in some ways. Pero kasi ang tanong ko lagi dyan, kung illegal na yung utos at excessive na, and in your conscience, hindi mo na kayang lunukin, may karapatan ka rin sabihin na, I'm sorry, mali na po kasi yan talaga, hindi na kaya ng konsensya ko. Hindi na po ako susunod. Pwedeng ganun eh. Pero ang tanong ko kasi, sa leadership ng PNP, bakit hindi nyo talaga bang ganito? I mean, aabot ba sa ganito? Wala na ba, hindi ba nyo naiisip na this is already not within your mandate and you're actually violating your own mandate of protecting the people? Ang tanong ko, sinong nag-uutos? At bakit inuutos yung ganito? Kasi this is too much. It's one thing to serve a search a warrant of arrest. Kasi walang search warrant ng papeles eh. Yes, that's true. It's another thing na sumobra ka doon. Excessive na nga yung parang battle zone ang ginawa dyan sa My Kingdom eh. Tapos, you went beyond it. Kasi until now, nandyan sila eh. Ang alam ko, ilang rounds of search na yan? 12 rounds? Yung 12 rounds ng ikot ng ikot. Tapos sa umaga, tulog sila. And they occupy the whole compound as if it's their what? It's their property? In the very first place, private property yan eh. You cannot just barge into a private property, especially kung wala ka namang hinahawakan ng mga legal na dokumento or the right papers to do something like that. That's right. Pero hindi ko maintindihan. Ano ba? Sino ba talaga ang dito? Sino bang may utos dyan? Ano bang sabi ng presidente natin? Kasi at the end of the day, under the command of the president ang PNP. Siya ang commander-in-chief. Exactly. So anong sinasabi? May statement na ba ang Malacanang? Wala pa? May statement na ba ang DOJ, Department of Justice, the word justice? Yung word na justice pa lang, injustice na nga ito eh. May statement na ba? May statement na ba? Well, ang Supreme Court, wala rin. Wala pa rin statement. Ang courts natin, wala pa rin mga statement. Ang CHR, wala pa. Any senator aside from Bato and Go, nagkaroon na ba? Nabasa ko kanina yung statement ni Senator Amy. Kinukondemn niya in the strongest sense. But I think Senator Amy, other than writing a statement, you need to speak. Really? Because it's your duty. It's not just about you being a senator. You are related to the one in power. And if you don't agree with this, I think it's time for you to speak, really, not just issue a statement. It's different kasi kapag statement na nalagay mo sa Facebook, it's different to speak talaga na nagsasalita.
Kasi this is really beyond comprehension eh. Sa akin kasi si Senator Amy, dalawa ang kanyang responsibility. Responsibility as an elected official, as a senator. The other one is, at the end of the day, kapatid niya nasa power eh. Kapatid niya ang presidente. Bilang ate, bilang nakakatandang kapatid, siguro alam niya ang tama at mali. At ako ate kasi ako eh, sa mga kapatid ko. Pag nakakita ko na hindi na tama, talagang nagsasalita at sinasabihan ko that this is hindi na tapa yan. Dapat wag mo nang gawin ganon. So I think, Senator Amy, aside from statement, you really have to speak na, and stand on the right side of things. Kung alam mong mali na at hindi na tama. Pero at least nag-ano naman siya ng statement. Nabasa ko yung statement ni Senator Amy, and it's a very strong statement. Pero ako kasi, it's one thing to issue a statement, it's another thing to really speak and, speak up and let the media people, cover your speaking up, and at the same time sabihin mo kung anong mali sa nangyayari kasi hindi na tama eh, medyo talagang overnight. It's not only the Filipinos are reacting to this eh, even some people outside of the country, ang mga bansa na malalapit sa atin internationally, people are looking at the Philippines at the moment and asking what is wrong and what is happening to the Philippines. Para tayo kasing parang we're going back to history to the dark ages of our history. Alam mo yon, hindi lang panahon ng martial law eh. Even panahon ng colonization, we're going back to that eh. Yes. Na sobrang na-oppress ang Pilipino, exploited ang Pinoy. Kasi nandyan ang Amerika din eh. Tignan mo, may Amerikano nakasali nandun sa inyo para dyan. Parang, yan, sabi ko. Sobra naman. Pati ba naman mga Amerikano sumasali na directly sa operation ng PNP? Is it really something good? That's a violation of our Constitution already. No, not only of our Constitution, of our sovereignty. Hindi dapat nakikita or hindi dapat nakikialam ang mga Amerikano at lalo na nagpa-participate sa domestic na mga ganyang bagay. May it be illegal na nga, nag-participate pa. Pero parang something is not anymore okay. I mean, it's really not okay in every possible way. Kaya hindi ko maintindihan yung ating mga mga elected officials, tahimik, mga institution, democratic institution but still quiet. We're supposed to be a democracy. Is this a sign of democracy? No. It's a sign of authoritarianism already. It's already a sign of de facto martial law. Pero ang tanong ko, asa na ba yung mga palaging magaling salita na, I will defend democracy and human rights. Asa na yung mga yan? Yung mga politician natin na kapag eleksyon, ang gagaling magsalita na, I will defend human rights, the democracy of the country, blah, blah, blah. At saka asa na yung mga institution tulad ng CHR? Asa na yung Commission on Human Rights? May statement na ba? May investigation na ba silang ginagawa? Wala eh. Bakit? Dahil takot sila sa kanilang nandun sa Malacanang? Ganon ba yun? Come on, give me a break. So, anong gusto nilang mangyari sa Pilipinas? Ganito? Babalik tayo sa dark ages ng ating history? That is what we want in the 21st century? Nakaramihan ng bansa they're trying to have this political cleansing sa kanilang bansa para magkaroon ng mas magandang bansa, yung mga tulad ng Thailand, Bangladesh, and other countries. Tayo, backsliding, going back to dark ages. Come on! Yan ba ang gusto ng Pinoy? Yan ba ang gusto natin para sa bayan natin? Oh my God! If that is the case, this country is doomed. And we want that? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Parang, sobra na kasi. Tama, too much kasi talaga. Kahit ako, analyze ako ng analyze, tinitignan ko yung mga nangyayari. Kahit ano pang gawin natin, balik-baliktarin mo man, bottom line talaga dyan, too much abuse of authority. Hindi na tama. Sobra na. Hindi na talaga tama ito. Prof,
Kasama ko po ngayon si Almar Forzuelo po. Magbibigay din po ng mga katanungan po sa inyo. Mark. Yes, Prof. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-unlock dito sa ating interview. Prof, ang isa din sa kinagagalit kasi ng taong bayan, lalong-lalo ng mga miyembro ng KOJC, pinapasok sila ng maayos, yung mga pulis, yung libo-libong pulis pinapasok ng maayos doon sa KOJC compound. Ang nangyari nung pagpasok na nila, naghagis pa sila ng tear gas na nagdulot doon sa pagdami ng mga casualty, ng mga nasugatan at yung cause of death din ng isang namatay. Yun na nga, bakit ka magti-tear gas sa loob ng KOJ? Bakit? Ano bang tingin nila sa mga nasa loob ng KOJ? Mga militante na pag pumasok sila makikipag-gitgitan at makikipag-gera sa kanila. My God! Do you really have to do? Nakita ko yung footage na nag-tear gas sila nung una silang pumasok. Diba parang hindi ko maintindihan. Why do you have to do that? Ano bang balak nyo? Hiluhin at saka magkaroon talaga, may mangyari talaga sa mga members. Ano yan? Way of inflicting more fear and harassment? Hindi kasi ang tear gas, ginagamit mo lang yan kapag may gitgitan at saka militante na ang kalaban ng security forces. Exactly. Pero kung wala naman at saka nag-usap kayo na papapasukin ng mga tiwasay, i-open yung door ng compound for them to be able to do whatever they want kasi yun ang gusto nila, hindi sila mapigilan, papasok sila kung ng pwersahan kung hindi sila papasukin. Ano pa ba? Bakit ka pa magti-tear gas? Alam mo namang civilian at saka mga misyonaryo yung nasa loob ng ng KOJ compound kasi hindi pwedeng hindi nila alam na mga civilian yan at misyonaryo yan kasi this is not the first time na ginawa yan. This is already the second time na ganyan din ang hitsura at ganyan din yung persang pinadala para mag-search. This time, it's worse. So, would you really want... At saka kung hindi mga misyonaryo yan, edi sana, before pa nangyari ito, makikita mo may mga nangyayaring hindi maganda sa loob ng compound. Hindi naman Wala tahimik nga ang KOJ. Very peaceful. Kasi nga mga religious workers yan So, why do you really have to do that? Yun yung medyo overkill sobra din na ako parang alam nito, tumatayo ang balahibo ko nung makita ko yung footage din na yan sabi ko, ano ba? Mayroon pa bang pag-asa itong Pilipinas kapag ganito na ang nangyayari? Ano na ba ang magiging... Parang, ang iniisip ko kasi, parang, ano ba ang magiging reaksyon ng mga Pilipino? At ano ba ang dapat gawin ng mga Pilipino? Kasi to be very frank, hindi nagpo-function ang ating democratic institution at this time. Look, sabi ko nga sa inyo, walang statement ng CHR, walang nagsasalita, lahat takot or ayaw they don't want to rock the boat. Even the mainstream media, hindi nagre-report kung ano ba talagang nangyayari. At least kahapon, nabasa ko kanina lang yung Inquirer, may nilabas na article, pero hindi ko rin sure kung paano yung angulo. Actually, masingit ko lang yung article na yan. Yun ang nakakalungkot kasi ang ibinabalita ng mga kasamahan natin sa media sa halip na makisimpatya at tumulong sa mga KOJC. Tila ba para bang pinoprotektahan pa nitong imahe ng kapulisan na sila pa nga yung naging dahilan ng pagkamatay ng isang kapatid na taga KOJC nga. Iba pa yung dinadahilan dahil fatigue daw, dahil pagod. Siyempre, napagod po yan dahil sa kanilang ginagawa dyan po sa loob ng KOJC. Yun na nga sinasabi ko, Jade. Ang anggulo, medyo problematic. Nag-report ka nga, in a way, kinaver mo nga, pero ang anggulo naman, parang lumabas patuloy na masama pa yung namatay, kasalanan pa niya kung bakit siya namatay or kasalanan pa ng mga na-stroke kung bakit sila na-stroke, kasalanan pa yung mga nahimatay kung bakit sila nahimatay. Parang my God, asa na yung konsensya naman din ng ating mainstream media? But at least the GMA nag-cover sila at medyo okay naman yung coverage ng GMA in a way. So pero oh my God, there's a lot of media entity in this country. So why are they all quiet? They're supposed to be the third state. Ano ibig sabihin ng third state?
You're supposed to be one of the vanguard of democracy in the country na titignan mo, i-report mo kung ano talaga ang nangyayari, lalo na yung mga kamalian na nangyayari na ginagawa ng gobyerno or any sangay ng gobyerno. Pero my gosh, quiet, wala man lang matinong reporting aside from SMNI at sa mga tinatawag mong netizen. Yung mga netizen na nagre-report